Isang maliwanag at makabuluhang araw sa ating lahat. Ako si CJL Galero at kasama ko si Kian James T. Galit. At ngayon ay dadalhin namin kayo sa isang makulay at masining ng mundo ng Tayutay. Sa aming pag-uulat, ating tuklasin kung paano nito binibigyang buhay, kulay, at damdamin ang ating mga salita at akda. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Alam ko na ang lahat sa atin ay pamilyar na sa paksang ito dahil natalakay na ito sa ating mababang paaralan. Pero ano nga ba ulit ang tayutay? Sa simpleng salita, ito ay ang sining ng pagpapaganda ng mga salita sa pamamagitan ng matalinhagang pahayag. Hindi lamang ito basta mga salita, kundi larawan ng damdamin at kaisipan na nagbibigay bisa at kulay sa ating mga pangungusap. Ayon sa UP Diksionaryong Filipino, ito ay di karaniwang paggamit ng mga salita upang ipahayag ang isang kaisipan o damdamin ng masining. At ayon pa sa ating mga eksperto tulad nina Jose Villapanganiban at Lope Q. Santos, ang tayutay raw ay paraan upang pukawin ang damdamin ng ating mga tagapakinig o mambabasa. Yun ang mga kahulugan ng tayutay. Ngayon naman, dumako na tayo sa iba't ibang uri ng tayutay. Una na rito ay ang pagtutulad o simile sa wikang Ingles. Isang uri ng paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na ginagamitan ng mga salitang panulad tulad ng parang, kagaya ng, kawangis ng, animo, wari, tila, kasing, magsing, mistula, at iba pa. Narito ang mga halimbawa nito. Una, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Sa pangungusap na ito, inihalin tulad ang ngiti sa araw gamit ang salitang panulad na kasing. Pangalawa, katulad ng bituin ang kanyang mga mata sa kislap. Inihambing ang mata sa bituin gamit ang katulad ng. At ang panghuli, animoy ibong malaya siya kapag sumasayaw. Ang kahulugan naman nito ay ikinumpara ang sayaw sa ibong malaya gamit ang salitang panulad na animoy. Ngayon, pupunta naman tayo sa pangalawang uri ng tayutay. Ito ay ang pagwawangis o metaphor sa wikang Ingles. Isang tuwirang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na pinagtutulad ay ipinapalagay ng iisa o nagkakaisa at ipinapahayag ito sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan, tawag, katangian, o gawain ng isang bagay sa bagay na inihahambing. Mga halimbawa. Una, bato ang kanyang puso. Ipinapakita sa pangusap na ito na matigas ang kanyang puso dahil inihambing ito sa bato. Pangalawa, ikaw ang bituin ng aking gabi. Tumutukoy sa nagbibigay liwanag sa kanyang dilim. At ang panghuli naman, ang isip niya'y karagatan ng kaalaman.
Dito, inilalarawan ang malawak niyang kaalaman. Pangatlo ay ang pagmamalabis o hyperbole sa wikang Ingles. Ito ay masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin, at iba pang katangian. Kalagayan o katayuan ang ipinapakita dito. Mga halimbawa. Una, bumaha ng tao sa konsyerto. Ang ibig sabihin nito ay labis na dami ng tao sa konsyerto. Pangalawa, umabot sa langit ang sigaw niya. Kahulugan, napakalakas ng kanyang sigaw. At ang panghuli, pumutok ang utak ko sa dami ng aralin. Ang kahulugan nito ay sobrang dami ng iniisip o pinag-aaralan. Susunod ay ang pagbibigay katauhan o personification sa wikang Ingles. Kahulugan, pagsasalin o pagbibigay katangian ng tao sa mga bagay. Mga halimbawa, umiyak ang langit dahil sa malakas na ulan. Ang langit raw ay parang umiiyak. Pangalawa, ngumiti ang araw sa aking paglakad. Kahulugan, ang araw ay parang ngumiti. At ang panghuli, nagalit ang dagat sa lakas ng hampas ng alon. Ito naman ay dagat na parang nagalit. Panglima ay ang pagpapalitawag o metonymy sa wikang Ingles. Ito ang paggamit ng katawagan bagay sa kaugnayan o simbolismo. Unang halimbawa, sumasamba sila sa krus. Ang salitang krus ay nangangahulugang relihiyon. Pangalawa, umakyat ang palasyo sa desisyon. Ang salitang palasyo ay nangangahulugang gobyerno. At ang panghuli, nagpasya ang simbahan ukol sa issue. Ang salita namang simbahan ay ang institusyong relihiyon. Pang-anim ay ang pagpapalit saklaw. Ito ay pagbanggit ng bahagi ng isang bagay o ideya bilang pagtukoy sa kabuuan. Unang halimbawa, 5 bibig ang pinapakain ko. Makikita sa pangusap na ito na ang salitang bibig ay tumutukoy sa mga tao. Pangalawang halimbawa, ang Pilipinas ay nanalo sa Olympics. Sa salitang Pilipinas ay ipinapakita na ito ay mga atleta. At ang panghuli, humihingi ng kamay ang buong klase. Sa salitang kamay, ito naman ay nangangahulugang mga estudyante. Pang-7 ay ang pagtawag o apostrophe sa wikang Ingles. Isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Mga halimbawa nito ay, o pag-ibig, bakit ka kay sakit? Nangangahulugang kinakausap nito ang pag-ibig. Pangalawa, hangin, dalhin mo ang aking mga pangarap. Kinakausap sa pangungusap na ito ang salitang hangin. At ang panghuli naman, araw, yakapin mo ako sa iyong init. Kinakausap ang araw. At tatalakayin naman ni Kian James T. Galit
ang mga natitirang uri ng tayutay. Magandang araw sa ating lahat at ako ang tagapag-ulat na magpapatuloy. Ang ikawalong uri ng tayutay, tanong retorikal. Ito ang tanong na hindi talaga nangangailangan ng sagot, ginagamit upang magpahiwatig ng damdamin o ideya. Mga halimbawa nito ay: una, hanggang kailan tayo magtitiis? Paliwanag, hindi talaga nagtatanong kundi nagpapahayag ng hinaing. Pangalawa, hindi ba't ikaw rin ang may kasalanan? Paliwanag, ginagamit upang idiin ang punto. At ang panghuli, may masihigit pa ba sa pagmamahal ko sa iyo? Paliwanag, ginagamit upang ipakita ang kasidhian ng damdamin. At ang pangsyam, ayornia o sa Ingles, irony. Ang kahulugan nito ay pahayag na kabaliktaran ng ibig sabihin upang makapagpahayag ng biro o puna. Mga halimbawa nito ay: una, galing mo naman, bagsak ka na naman. Paliwanag, kabaliktaran ang tunay ng ibig sabihin. Pangalawa, ang sipag mo talaga, hindi ka na gumagalaw buong araw. Ito ay pambabati ko sa katamaran. At ang panghuli, ang linis ng kwarto mo, puro kalat. Ipinapakita ang kabaliktaran ng ibig sabihin para mangutya. At para naman sa pangsampung uri ng tayutay, ang pag-uyam o sarcasm. Ito ay matinding panunuya o pangungutya na masakit pakinggan. Mga halimbawa nito ay: una, ang galing mo, hindi mo alam ang simpleng tanong. Ito ay diretsahang panunuya. At ang pangalawa, wow, talino mo pala, hindi mo alam ang sagot. Ito ay pangungutya gamit ang kabaliktaran. At ang panghuli, napakabait mo, sinira mo na naman ako. Ito ay sarcastic na pangungutya dahil sa masamang ginawa ng kausap. At ang pang-11 uri ng tayutay ay ang aliterasyon o sa Ingles ay alteration. Ito ay pag-uulit-ulit ng parehong unang tunog o titik sa mga magkasusunod na salita. Mga halimbawa nito ay: una, puro pawis ang payapang palad. Ito ay inuulit-ulit ang tunog ng titik P. At ang ikalawang halimbawa naman ay: masarap magmahal ng masama. Ito ay inuulit ang tunog ng titik M. Ang ika-12, onomatopeya. Nangangahulugan itong paglalarawan gamit ang mga salitang may tunog na kahawig ng bagay na inilalarawan. Mga halimbawa nito ay: una, tik-tak ng orasan. Ito ay tunog ng relo. Pangalawa, lagaslas ng tubig. Ito naman ay tunog ng dumadaloy na tubig. Pangatlo, lagitik ng kawayan. At ito naman ay tunog ng nababaling kawayan. At ang ika-13, euphemismo. Ito ay pagpapaganda ng pahayag upang hindi maging marahas o masakit pakinggan. Halimbawa naman nito ay: una, sumakabilang buhay na siya. Ito ay malumanay na pahayag para sa pagkamatay. Pangalawa, may dinaramdam siya ngayon. Ito ay hindi direktang sinabing may sakit. At ang panghuling halimbawa, nagpahinga na siya ng tuluyan. Ito ay magalang na paraan ng pagsabi ng pagkamatay. At ang pang-14 ay oxymoron. Ito ay pagsasama ng dalawang magkasalungat na salita upang lumikha ng bagong kahulugan. Mga halimbawa: una, malungkot na kasiyahan. Paliwanag, magkasalungat ang malungkot at kasiyahan. Pangalawa, tahimik na ingay. Ito ay salungat
ngunit nagbibigay ng kakaibang kahulugan. At ang panghuli, bukas na lihim. Ito ay lihim na alam ng lahat. At para naman sa panghuling uri ng tayutay ay ang paradoha o sa English, paradox. Ito ay parang kabalintunaan, ngunit kapag pinag-isipan ay may malalim na katotohanan. Ang halimbawa nito ay, una, ako'y alipin habang ako'y malaya. Mukhang magkasalungat pero nagpapakita ng pagiging alipin ng sariling kagustuhan. Pangalawa, buhay na walang buhay. Ito ay tumutukoy sa buhay na walang saysay o sigla. At para naman sa panghuling halimbawa, ang hindi pagbabago ay tanging permanente. Tunay nga namang ang pagbabago ay laging nangyayari. Ngayon na alam na natin ang mga tayutay, sikapin nating gamitin ang mga ito sa tama at makabuluhang paraan. Sa pagsusulat man o sa araw-araw na komunikasyon, dahil ang wika kapag pinalawak, pinalalalim din ang ating pagka-Pilipino. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naway mas lalo nating naunawaan ang kahalagahan ng mga tayutay sa pagpapalalim ng kahulugan at kagandahan ng wika. Sa paggamit ng mga ito, hindi lamang tayo nagpapahayag ng damdamin, kundi nagbibigay buhay at kulay sa ating mga salita. Bilang bahagi ng ating pag-aaral sa mga uri ng tayutay, mainihanda akong isang maikling gawain upang masuri kung gaano natin naunawaan ang ating aralin. Mangyaring makinig sa panuto at gawin ito ng maayos. Tukuyin kung anong uri ng tayutay ang ginamit sa bawat pangusap. Isulat lamang ang tamang sagot. Unang bilang, parang leon kung magalit ang guro sa klase. Ikalawang bilang, 5 bibig ang kailangang pakainin ng ama araw-araw. Ikatlo, sumasayaw ang mga alon sa dalampasigan habang sinasabayan ng hangin. Pang-apat, o pag-ibig, bakit ka kay lupit? At ang panghuli, tahimik na ingay ang naririnig sa lumang bahay. Bilang pagtatapos ng aking pag-uulat, naway mas napalalim natin ang pag-unawa sa mga tayutay at kung paano ito nagbibigay ng ganda at buhay sa ating wika. Hinihikayat ko kayong gamitin ito hindi lamang sa pagsusulat, kundi maging sa araw-araw na pagpapahayag.